Kamusta po tayo? Dito po ako, parang nakakanula din sa stage eh. Para mas malapit po sa inyo. Magandang gabi, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal. Siyempre, kailangan din natin batiin ng mga barangay officials natin. Konting trivia lang para sa na hindi nakakaalam. Yung pangalan po natin, di ba, pinalitan po natin yung pangalan ng rainforest natin. May Bunga Rainforest Park na po. Kinikilala natin, pati kung saang barangay siya. Kung ano yung lugar, hindi lang basta kung anong pangalan maisip, kundi itingnan din natin yung history, kung ano ba yung maganda. At sa totoo lang po, ang isa sa unang nagsuggest sa akin na gawin ito, pangalan ito sa May Bunga Rainforest Park, ay wala na pong iba, kundi si Cap Baroque Alvarez. Kaya, Cap, totoo naman po yan eh. Oo, at dahil nasa May Bunga tayo, batiin din natin ang ating SK, ang ating mga kagawad na kasama. Magandang gabi po. Salamat sa pag-host sa amin. Dahil barangay niyo po ito. Nakakatuwa po dahil tuloy-tuloy ang mga improvement natin. Hindi lang sa May Bunga Rainforest Park, kundi sa buong lungsod ng Pasig. Kung mapapansin po ninyo, halos araw-araw, hindi gabi-gabi, kundi halos araw-araw may mga inauguration tayo. Hindi man araw-araw, linggo-linggo, meron kahit isa. Minsan galing DPWH, madalas po ngayon mga project ng ating lokal na pamahalaan. Dahil ito na po, nagbubunga na po yung mga pinaghihirapan natin. Noong isang linggo, meron tayong sidewalk improvement, meron tayong road asphalting, mga multi. Ngayon na natatapos yung mga naumpisahan natin. Kung matatandaan po ninyo, noong first term ko, 2019, una po ako naupo bilang mayor, sinabi ko naman po talaga mula umpisa, first term ko, hindi tayo gagawa ng malalaking infrastructure works. Meron pa rin, siyempre, meron pa rin. Nakita nyo naman yun, meron pa rin. Pero yung malalaki, iiwasan po natin. Bakit? Kasi unang 3 taon maglilinis tayo ng ating pamahalaan. At ngayon po, habang nalilinis natin yung pamahalaan, alam nyo, sa totoo lang, yung bunga, kitang-kita na po natin. Una, bumaba yung ibang mga presyo na mga kontrata natin sa pamahalaan. Pangalawa, tumaas yung mga income natin. Yung income natin kahit panahon ng pandemya. Hindi tayo nagtaas ng buwis. Katunayan, nagbaba pa po tayo. Ngayon po, pag sari-sari store na maliit, hindi na natin charge ng business tax. Siyempre, pag malaki, 10 milyon kinikita ng sari-sari store, siyempre, charge natin yon. Pero pag yung maliliit lang po, magkano lang, hindi na natin charge. Para sa mga tricycle po natin, yung prangkisa nila, yung renewal, yung license plate, yung plaka, hindi na natin, nililibre na po natin yan. Tinutulungan natin kung sino po yung mga nakakailangan ng tulong. Pero nakakapagtaka o nagtataka yung iba, nagbaba tayo. Marami pa, hindi lang po yan yun. Yan lang po yung una kong naisip. Pero marami pa pong iba. Binabaan natin yung mga fees, yung mga rates po natin, nagdelibre tayo. Pero kahit na ganun po yung ginawa natin, nagbaba tayo ng mga taxes, ng mga fees. Pero kahit gitna ng pandemya, na sa totoo naghihingalo ang ekonomiya sa buong mundo, tumaas po yung income natin. Kahit nung pandemic 2020, tumaas ang income natin. Kaya pag pinagsama po yung dalawang sinabi ko, 2019, nagsimula po tayo na sa 10 to 11 billion pesos per year ang budget natin. 2025, nasa 10, wala pa tayong wala pang isang dekada. 6 years pa lang po ang nakalipas. Mula 10 billion, ngayon po, nasa 22 billion na po ang budget ng lungsod ng Pasig. Dahil po yan sa pinakikilala, tinataguyod, biniigting pa po natin yung mga nasimulan natin, yung pagtataguyod po ng mga prinsipyo ng mabuting paggogoberno o good governance. Hindi po agad-agad nakikita yung bunga niyan. Pero pinaghihirapan natin, pinagsisikapan natin yung pundasyon, inaayos po natin yung mali. Tinaayos po natin. Hindi ko sinasabing perpekto, marami pa rin kailangan ayusin sa ating pamahalaan. Wala naman pong pamahalaan, walang mayor na perpekto. Pero sa tulong po ng bawat isang mamamayan, sa tulong ng ating City Council, sa tulong ng ating Congressman Roman, sa tulong ng maraming Pasigenyo, ay unti-unti napagaganda po natin ang ating lungsod. At hindi lang maganda sa mata, kundi hanggang sa pinakapundasyon at sa ugat, naayos po. At ang pangarap naman natin para sa lungsod natin ay
sa hinaharap. Paganda ng paganda, yung pag-unlad, hindi lang po iilan ang makikinabang, kundi yung pag-unlad natin ay magiging inklusibo, kasama po ang bawat isa. Pero ngayong gabi, nandito naman po tayo sa inauguration ng ating campsite. Bagong gawa rin po ang ating lagoon na siguro na nakita na naman po ninyo, nagamit na rin po siguro ng iba. Baka nakapag-attend na kayo ng kasal sa lagoon natin. Nakita niyo po kung gaano kaganda yung ginawa po natin. Mamaya siguro makapag-tour tayo ng konti para sa mga hindi pa nakakakita. Pero alam ko naman po yung mga kasama natin ngayon ay talagang mga suki o regular natin dito sa Rain. Tama po ba? Mga regulars tayo sa Rainforest natin. Regular na nag-zumba. Regular na may mga scouts natin. Alam ko, madalas din kayo dito. Boy Scout, Girl Scout, at yung mga Rover Scouts natin. Talagang madalas pong may mga activities dito para hindi na yung... Siguro minsan lalayo pa rin tayo, no? Pero at least may mga ibang activities na hindi naman rin mahihirapan yung mga organizers dahil dito mismo meron na tayong mga pwedeng pati yung mga camping pwede dito. At lagi po ngayon, pag nagpaplano po tayo, pag gumagawa po tayo ng mga proyekto, una, gaya ng sabi ni Sir Patrick kanina, gusto natin maging inklusibo ang mga proyekto natin. Kaya sinisiguro natin na yung accessibility, pati sa mga banyo, na kung naka-wheelchair ka, kahit saan, pwede kang mararating mo lahat ng tulok ng ating mga pasilidad. Kung titingnan po ninyo, pag mga lumang building, talagang kahit minsan may rampa, pero napakatarik na parang mahuhulog na yung naka-wheelchair. Ngayon, inaayos natin na nasa tamang standard siya. Kung 1:15 yan dapat, 1:15, hindi dinadaya, hindi shortcut, inklusibo po tayo. Pangalawa, pati pag sinabing inklusibo, hindi lang po pagdating sa accessibility, kundi pati sa pagpaplano natin, inklusibo. Ibig sabihin, sinasama natin lahat. Ang engineering department natin ngayon, napakasipag po ng mga engineer natin, mga architect, mga staff po natin sa engineering department. Nandyan sina Engineer Arta, lahat po ng mga engineer, architect. Ang ginagawa nila ngayon, ang instruction natin sa kanila, hindi lang basta mag-project kasi may budget at kailangan gamitin yung budget. Hindi po. Ngayon po, pag may proposal, kailangan konsultahin muna ang mga opisina, halimbawa health center. Noon po, pagkapapagawa ng health center, yung mga doktor natin, yung mga health center staff natin, pagdating sa inauguration, doon lang po nila makikita kung ano yung building, kung ano itsura ng center. Tapos makikita nila, ay nako, sana inurong dito yung pintuan, sana mas malaki yung kwarto na ito, o sana ganito yung specifications. Wala na, huli na ang lahat. Another renovation na naman po ang mangyayari niyan sa susunod na taon. Kaya, kung mahaba yung proseso, sayang ang pondo ng taong bayan. Ngayon ang ginagawa natin, maayos na konsultasyon. Sinasama po, pag health center yan, mga doktor, mga patient, ano bang natin dito? Ano bang kailangan natin? Ito yung espasyo natin. Ganun din po sa Rainforest at sa lahat pa po ng ibang ginagawa natin sa ating pamahalaan. Kaya, yung end result, pag nag-inauguration na, mas sakto na dun sa pangailangan ng end user o ng mga gagamit ng pasilidad, ng gagamit ng multipurpose, ng gagamit ng health center, ng gagamit ng campsite, ng gagamit ng gusali. Kaya mataas yung confidence ko ngayon. Kung yung mga unang term ko, pagpasok ko sa inauguration, sana maayos yung building, sana maayos yung pagkakagawa. Ngayon po, 2024, pagpasok ko sa inauguration, kahit hindi ko yan na-check beforehand, alam ko maayos ang gawa ng engineering department natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Salamat din sa lahat ng nagpa-participate at sa lahat ng tumutulong. Hindi ko na po hahabaan masyado dahil kung ikukwento ko po at sasabihin kong lahat talaga ng gusto ko ikwento sa inyo, baka hanggang hating gabi po, nandito pa po tayo. At baka maaga pa, may pasok pa yata yung mga scouts natin bukas at yung mga magzuzumba. Alam ko 5:30 AM. Magzuzumba na tayo, kaya kailangan tapusin na natin to. Muli po sa lahat ng stakeholders na nandirito, sa lahat ng grupo, hanggang sa Pasig City Band natin na nag-overtime. Maraming salamat. God bless Pasig City. Mabuhay po tayo lahat. Tayo po tayo lahat, pati yung scout po. Kasama po yung buong audience para kita po lahat. Yan. Dikit po tayo dito. Naman daw.
Alright. Ready? Sabay-sabay po tayo lahat in the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Michael Martin for the start! Maraming salamat po. Ayun po ay ikutin natin yung facilities natin. Tapos hanggang sa lagun po yan. Maganda din sa inyong lahat, ano, at tayo ngayon sa may bunga. And of course, maraming salamat po sa ating naging kasama sa CCXM Global Shepherd Staff, may bunga River Zumba Group, and of course, may bunga Rainforest Park Staff. Maraming salamat po sa ating City Councilor Simon Tatoco, City Councilor Maro Martinez, City Councilor Cory Raimundo, City Councilor Angelo De Leon, City Councilor Kiko Rustia, and of course sa anak po ni Tita Cory, Nagawad Boy Raimundo. Maraming salamat po. Ayan. Sa ating pong Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating Congressman Romulo, and of course sa ating Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. And of course maraming salamat din po kay Ma'am Liza Cagoy, ang principal po ng Pasig City Science High School, si Ma'am Lorelei mula sa Girls Guide of the Philippines Pasig Chapter, kay Breakin natin ang tumbang. Yes po. Okay, one more. 1, 2. BYD nga lang. Shadow lang pala. O baka mahulog problema. Desperado. Ano ka ba lumangoy? Hindi. Mababaw lang yan. Ay, nakapost. Ay ka, babanggit ka lang ng palamas. Kalaban ito. Okay, TGI. TGIS naman. TGIS. Yung mga nanonood, sana makabisita kayo dito. Ito, sa totoo, lagi naman maraming tao dito. Ano? So, bagong gawa yung itong lagoon, pati yung kanina, yung pinanggalingan natin, yung campsite. Oh, so, ano, isang project yan. Ano? So, kita nyo naman, mukhang maganda naman. Naabutan ko kasi ito medyo, dilapidated na. So, eto na. Sir Patrick, thank you. May natanong lang po namin yung sa campsite po. Ano po ba ito? Gabi po ba open po? Hanggang 9 p.m. araw-araw, Monday to Sunday. Ganyan kasi pag ang mga staff natin dito, maasahan talaga mga staff ng Rainforest. Saka kung mapapansin po ninyo, ngayon kumpara sa previous years, mas na-maintain na pati yung kalinisan. Madaling araw, pag nung isang beses nadaan ako, nakita ko may mga nagwawalis na madaling araw pa lang. Kasi may nagja-jogging dito, 'di ba? 5 AM, 6 AM. So para ready na siya for mga jogger. Ito naman lagoon, marami na rin mga events na ginagawa dito, minsan pati kasal, birthday, lahat dito. So nakakatuwa, ang ganda. Ang next ni Sir Patrick, lalagyan niya ng mga isda.
Invite na lang po natin yung mga kababayan. Hindi, huwag yung Pirana. Oo. Invite na lang natin mga kababayan natin. Oo, bisita po kayo. Yung campsite, tanong nyo nga, ano po yan? Libre. Hanggang 9 p.m. Monday to Sunday. May bayad lang siya kung ipapasara mo. Kung may event ka, gusto mo exclusive, pwede rin naman papareserve. Pero yun, may bayad. Pero pagka gusto mo lang bumisita, hanggang 9 p.m. every night, libre po siya. Ito, Sir Patrick, pwede bumisita dito pag regular, basta anytime din naman, Anong park hours mo ngayon? 5 a.m. to 5. 5 p.m. to 5, regular natin. 5 onwards Hanggang 9 p.m. joggers. Campsite, pwede tayo magpapasyal. Yun. Kaya na, magpapasko po. Tama. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Ay, opo. Ayun, ma'am. Sir Patrick. Ito nga bagong Sir, dito tayo sa para maganda. Inaugurate na natin. Itong ayun po. Anyway, Sir Patrick, maganda ganito po sir. Sir, please give us more info po sa Ayun, inaugurate po natin. first, we're very thankful na natapos na yung another project natin. Ito yung phase 3 ng rehab natin. So, Lagoon, tsaka yung campsite yung tinapos na. So, marami tayo pang mga gagawin sa mga susunod pa. So, yun, nabanggit na naman ni Mayor lahat ng mga detalye. Yun nga po, sabi nga po sir ni Mayor Vico, ito po ay pwedeng rentahan. Yeah, pwede. May price na po ba tayo? Yeah, actually, punta lang sa admin. Hindi ko lang kabisado. Pero meron na. Yung usual rate natin, hindi naman tayo nag-increase ng rate. Alam naman ng Pasigenyo kung magkano yung mga rates. Sir Patrick, dito sa Lagoon, inupahan o nirent? Nire-rent natin yung mga kabana, yung pinaka main pavilion natin. Pero sa umaga pinapayagan na natin na mag-picture, mamasyal. So, pwede po Yung rentahan boat, na any occasion? yeah, yung boat natin next year pa. No, kasi kinakailangan mas maayos yung boat natin na procure. Yung boat sir, yun yung mga pwedeng rentahan? Yes, parang 50 sa lang, Baguio. 50 pesos, parang Burnham Park. Okay. Hindi mo na kailangan punta ng Baguio, meron na tayo sa Baguio. Next year, pangako namin, meron tayo. Okay, invite natin yung mga Yeah, kababayan bisita natin. kayo. Lagi naman namin po kayo ini-invite sa May Bunga Rainforest Park. So, ginagawa natin lahat para mas maging maayos. May mga konting pagkukulang na napupunan ng iba. Pero kat maaari ay ginagawa natin ng paraan para mas maging masaya experience ng bawat isa sa atin. Again, sir, allowed ba yun mga taga-ibang bayan Yeah, dito? kahit sino po. Allowed po dito. Kahit sino po. Pwede dito. Again, Sir Patrick, operating hours po natin. Bukas tayo ng 5 a.m. to 9 p.m. Maraming salamat, Thank Sir you. Patrick. Maraming salamat po sa inyo. So sa lahat po ng nanonood ng vlog, sa vlog ng Pasig, sa lahat po ng gustong bumisita dito sa May Bunga Rainforest Park, open po ito. Pero isang paalala, kung paano ho sana namin alagaan nyo rin pag bumisita kayo dito dahil sigurado ho ko na mag-i-enjoy kayo. At makita nyo kung ano ba talaga ang tunay na lung ng Pasig City, which is nag-iisa na lang sa Pasig. Kaya bisitahin niyo po, mag-enjoy kayo at alagaan po natin ito. Thank you. Thank you. Ay, invite ko po kayo sa kagandahan ng ating May Bunga Rave Park ngayon. Dito po, open na po tayo. Mayroon na po bagong camping site. Pwede nga masyal sa ating bagong lagoon. Mag-enjoy po kayo mga runners, mga Zumbanatics natin dyan. Punta lang po kayo dito, enjoy it. Para po sa inyo lahat. Thank you. Salamat po sa inyo. Thank you so much. Ako pala yung interview. Magandang gabi, Consul. Good evening, good evening. Yes, yes. Mga kapasigan nyo po natin dito sa Rave. Sa Hindi. Rainforest, May Bunga Rainforest. Ayan, hindi, siyempre, mas kilala to dati as Rave, pero in-inaugurate na natin siya sa May Bunga Rainforest Park. Ang masasabi natin na last lang ng lungsod natin. Bakit last lang? Kasi dito na po siguro matatagpuan yung pinakamalaking tumpok ng mga puno, ng mga halaman dito sa lungsod natin. At alam naman po natin na ang puno, ang halaman, yan po nagbibigay sa oxygen na hinihinga natin. No? So talaga ito na yung masasabi natin na last lang ng lungsod natin. Nakita nga natin kanina, in-inaugurate natin yung campsite. We're doing a lot of improvements actually. Pero yung improvements na to, dahil nga may pinasa na tayong matibay na ordinansa na nagpapanatili na kung ano po yung natitirang structure dito hindi na madadagdagan. Kung ano yung kaya nating i-improve lang natin yung pwede. Pero wala nang puputulin puno, hindi na mababawasan yung laki ng ating Rainforest Park. At ito na yon.
So yung mga, siguro yung mga facilities lang, kung nakita nga, ang ganda ng lagoon natin, no? Sarap nga mag-swimming, kaso bawal daw. Pero ayoko magpatali sa bawal. Swimmingan natin, de joke lang. Pero kita naman natin, ang ganda ng lighting, very perfect po sa mga events or gatherings na pwedeng gawin dito. Marami pa, mga future plans. So again, yung mga existing natin na facilities, hindi na po natin papalawakin, papalakihin, papagandahin na lang po natin, mas gagawin natin efficient, mas gagandahin natin yung lighting at saka mas gagandahan natin yung mga facilities. Pero wala nang mababawas sa laki nito sa sukat ng ating May Bunga Rainforest Park. Wala na rin pong mapuputol na mapuno, bagkus mas dadagdagan pa nga natin hanggat sa kaya nitong lugar na to. No? So we're inviting everyone na come, let's appreciate po, tulungan niyo po kaming pangalagaan at i-appreciate itong May Bunga Rainforest Park kasi ito na lang ang natitira sa lungsod natin. So tulong-tulong natin pangalagaan to. Alright, maraming salamat, Consi. Okay, swimming na ako.